Oh, pagod ako. Okay, isog lang natin to. And then, eat first. Eat. Hello, Kiyoshi. Short stream lang to. Mga 30 minutes to 1 hour. Kasi, wala pa ako tulog. Matulog ako. Kain muna ng McDo. Oh, yummy. Kain. Marhayang ina mo. Marhayang ka-cute. Makain ako ng ayan. Chicken McDo. Kain. May short stream. Kasi wala pa akong tulog! Kakauwi ko lang, nagpa-haircut. So, maikli na yung hair ko. I mean, itong part na to. Ito yung mula dito. Yan. Sleep is for the weak. Kasi nag-wash pa ako ng hair. Kaya 1.5 hours yun. Nag-procrastinate ako na nag-procrastinate. Dapat kahapon pa. Nasa yun. Hindi na katulog. Kain po. Anuhin muna natin spaghetti. Unahin muna natin spaghetti. Tapos hulihin natin yung chicken. Tulog ka na. Maya-maya matutulog ako. Sabi ko kasi kaya ko pa naman mag-stream habang kumakain ng lunch. Kaya ito, kita nyo na. May McDo. Uwi to ng kapatid ko galing sa Christmas party nila eh. Chicken McDo. Buti na lang mayroong free food. Kain po, kain. Kain gusto tulog. Ayaw, aray ko. Matutulog ako pagkatapos kumain, pero magpapatunaw muna syempre. Kain po. Yummy! Sabi ko nga, ang gagawin ko lang, mukbang stream lang. Kakain lang ako on stream. At makikipagkwentuhan. Kaso, parang nahihiya naman ako. Mag-rap muna bago matulog. So, maganda kumakain habang tulog. Grabe naman. Magra-rap na tapos kain pa. Ano po next craft? Ay, hindi ako magka-craft ngayon, Harry. I'm gonna be showing my stash of storybooks. Mayroon pa ako dito na hindi ko pa hindi ko pa ito nababasa. Pero ang haba nito eh. Pero maganda to. I think. Silaling at ang Lakbay Paaralan. Hindi ko to makita kasi nasa gilid pala nahulog. And I'm gonna do storytelling. Mag-ano tayo storytelling kasi i-end ko agad stream. So, pipili tayo dito kung anong magustuhan nyo. Tapos Pero syempre kakain muna ako. Kain muna. Ay, hindi. Habang kumakain ako, papakita ko sa inyo yung books. And stream agad. Ito, di ko pa ito nababasa. Silaling at ang Lakbay Paaralan. Basahin natin ang synopsis. Tinatampok sa seryeng Batang Katutubo ang mga kwento ng 4 na batang kabilang sa iba't ibang katutubong pangkat sa Pilipinas. Ang bawat aklat ay sulyap sa kanilang kalagayan at kultura. Pinahahalagahan sa mga kwentong ito ang maagang pagtuturo at wastong pangangalaga sa maliliit na bata upang masiguradong maayos ang kanilang paglaki. Wow! Parang nanonood ng movie. Paano pa kaya pag nagbabasa ako? Iba-iba boses ko.
Pinaalam din sa seryeng ito na ang bawat bata ay may karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Higit sa lahat, ang mga aral at halagang ibinabahagi sa mga kwento. Kwentong ito ay inaasahang makatulong upang mahubog ang mga batang mambabasa na maging Pilipino na may pagpapahalaga sa edukasyon at kulturang Pilipino. Medyo mahaba kasi ito eh. Gusto ko lang to kasi gusto ko kasi ng at least meron naman ako na parang katutubo na ano naman to tungkol sa IPs, Indigenous Peoples of the Philippines. So, ang kailangan nating pahalagahan ng ating IPs. Bakit? Lumilipad ka ngayon, Kiyoshi. What the? Ikaw ata yung nakita kong muntik nang tumama sa poste ng kuryente. Yes, auntie, I agree. Did you understand anything I said? Oh no, my camera died. Okay, my camera went back. What the heck? Why did my camera die for a bit? I was talking about... I understood absolutely everything. Sakrin, you're now a Filipino. You now have to sing Bebot. Bebot, be. Ikaw ay aking Filipino! Bebot by Black Eyed Peas? Black Eyed Peas? Filipino rin ako. Hari naman ng lakas ng tawa. You can't hear it, but... I think what you're singing is the meme anthem. Ako isang Pinoy, may pusong cheesecake. It means, I'm a Filipino, I have a heart of cheesecake. Hello, Jay Sir! Welcome. I'm not a Filipino, I am a Bisaya. What? Wala, namatay na naman yung yung camera. Ayan na, nagbalik na naman. Ano nangyayari? What's happening? Naalala ko kasi siya yung nagra-rap si Malupiton. Magaling ako mag-rap. May pusong kurap. What? Grabe naman to. Tinatanong mo kung may hope sa Pilipinas. Alam mo ba? Ikaw na nagtatanong yan. Ikaw ang pag-asa ng Pilipinas. Nasa sayo nakasalalay. Maliit na bagay lang na magagawa mo sa Pilipinas. Malaking bagay na. Ako, ang advocacy ko, the reason why I do storytelling is I want to teach Filipinos. I want to I have some, advocacies. Oh, bakit may ganito? Why do I have this storybook? I want to let, this is supposed to be for children, but I'm telling this story to adults because I want adults to understand that talking about your genitals is not taboo. It's important. It's important because you're telling the child that their genitals is a part of their body, a private part, and it's important. You have to keep it hygienic and you have to keep it safe. You're the only one who's allowed to touch it. And sometimes your mother. Yeah, microsize. Grabe naman. I love your energy. Hello, Seren. Tapos ito, hindi ko pa ito binababasa kasi ang haba rin nito. Pero binili ko to dati kasi wala lang kay Rizal to. Ako ay may what? Ano? Kala mo may isa pa yan. Oh. This is for a girl. For girls. Total check. Where's Turtle? I found Turtle. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. I made this turtle. Tingnan na. Ang ganda ng keychain niya, oh. Wow. Hi, Turtle says hi. Tapos ito, di ko pa rin to nababasa. This is Marvin No's League of Superheroes. Gagraduate. Sa gabi ka na makakatapos magbasa. Hindi papapiliin ko kayo kung ano gusto nyo dito basahin ko. Tapos babasahin ko. Isa lang or dalawa.
Ito, hindi ko pa to nabasa kasi ang haba rin, tas English. This is in English and it's so long. I don't even know why I bought this, but I think, oh, it was because it's on sale. Look, 45 only. Si Billy. Kala ko lahat. Hindi ko ito babasahin. Nawawala-wala yung camera, ba't ganun? This one, salo-salo para kay kuya. This is good as well. Then this one, alam nyo, alala ko, meron akong mga list of storybooks na gusto kong mabasa. Isa na doon yung ang ikaklit sa aming hardin. Nabasa ko na, inaano ko na yun. May nag-storytelling na sa amin nun. Pero it's about a girl with two mothers. Ikaklit means sunflower. Ang ikaklit sa aming hardin. But I can't find it. But I found it on Carousel. So maybe I'll buy it there. Yan, alam ko yun maganda. Ito maganda to. Papa's House, Mama's House. Kasi, dito sa Philippines, malaki ang impluwensya ng relihiyon. At kasama nun, wala tayong divorce. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi parang nakakahiya o hindi pinag-uusapan na merong mga pamilya na broken talaga. Na yung nanay at tatay nila hiwalay. O kaya single mom lang or single dad lang. At ito, kwento to tungkol sa isang family na yung tatlong anak, pumupunta sila sa bahay ng papa nila. Minsan, pumupunta sila sa bahay ng mama nila. So, it's so good. Kasi, alam nyo sa mga bata, tatanungin niya ng mga bata bakit mami, bakit yung mga yung mga kaklase ko, nakatira lang sila sa isang bahay, bakit kami dalawa? So, kung meron storybook na ganito, pwede mo lang siyang basahin sa bata. Tapos sasabihin ng bata, wow, pareho kami ni Ana. Meron na rin siyang dalawang bahay, ang galing. So, hindi niya ikahihiya. Tanggap niya at alam niya na meron siyang parang kasi may flex dalawang bahay. Kaya meron siyang unique sa kanyang sa kanyang ginagawa. Pero masaya pa rin siya. Hindi naman parang hindi niya i-inferior yung pagiging iba niya. Maraming tao na may iba sa kanila. And it's fine. It's okay to be different. Oo, alam mo yun, yung example, halimbawa, may sa school, bring your dad. O anong kwento mo kung ano yung ng dad mo, trabaho. Tapos, single mother lang yung meron ka. So, paano yun? Di ba parang tatanungin mo, ba't ako walang ba't ako walang tatay? Bakit sila meron? Ganon. Yung camera ko, ang gulo-gulo. Wait lang, ito troubleshoot ko. Nagkaroon na ako ng notification. Need help with your camera. Nag-freeze na ako. Thank you. What if binigyan kayo ng ampaw na galing sa Badyaw? Bakit? Wow. Meron ako ditong MLM. Dada! Kasi nga, 'di ba? Pwede ako excuse, mama. Yung tatay ko po isang mayor sa kulon. Ha? So, ito. Yun, swerte ko kasi paalis na sana ako ng book fair. Tapos buti nilang tinignan ko. Nakita ko to. Sabi ko, oh my gosh, hindi ko man lang makita yung may dalawang nanay. At least, nakakita ko ng dalawang tatay. Tapos, ayun. Nabasa ko na to on stream. So, again, ang family, hindi nanay, tatay, kuya, ate, bunso, lolo, lola. Ang family, pwedeng isang nanay, pwedeng isang tatay, pwedeng dalawang nanay, pwedeng dalawang tatay, pwedeng yung nanay ay nasa ibang bansa, yung tatay nasa Pilipinas and vice versa. Tapos, hala, yung camera ko, ano nangyari? Nag-freeze! Oh my gosh, what happened? Naririnig niyo pa rin ba ako? Ano nangyayari sa mundo? Ba't nag-freeze yung TikTok?
Ayan, ano nangyari? Wait lang. Kasi na-eerie yun. Bleeding ko nga ulit. What the heck? Kainis yung TikTok! Wala namang problema yung yung hardware ko. Tapos, TikTok lang biglang ganyan. Wait lang, lipat nga ako ng Hindi ka pa titugulugin ng TikTok. Ayan no, naka-freeze lang ko. Tapos yung camera, ayaw magpakita. Ano ba naman yan? Wait lang. Reset camera services. Please try your camera again. No. Hindi ko na i-reset yung camera ko kasi Kasi mag-i-end ako live maya-maya naman. Kaya naka-freeze lang dito si Marhaya. Ay, hindi! Try kong bakit kasi ganon? Tin-troubleshoot ko na. Ayan. Tin-troubleshoot ko. Antayin na lang natin. Sana sana maayos. Kung hindi maayos, nasaan na yung chat? Nasaan na yung chat? Hindi ko makita yung chat. Hala. Ayun. Hello. Okay, kita ko na kayo, guys. Hello, Seb. Hello, John. Hello, Henzy. Hello, Casey. Wait lamang. Alisin ko lang USB. Nasaan ba dito yung camera? Nasaan dito yung camera? Yan, sinaksak na. Hindi pa rin nagana. May problema talaga. Hayaan nyo na yan. Naka-freeze lang si Marhaya today. It's fine. So, papakita ko sa inyo. Ayan, ano nga sinasabi natin? Yung family, pwedeng walang nanay, walang tatay, lolo, lola lang. Pwedeng walang nanay, walang tatay, ate, kuya lang. Yan. Diba? Tapos, ito English Mr. Happy finds a hobby. Ito, bakit matagal ang sundo ko? Ito, isa to sa mga OGs. Pasensya na, by the way, sa mga bagong pasok, naka-freeze lang yung model ko kasi makulit ang ang camera ko. So, ito naman, hating kapatid. Paano maghati ang magkapatid? Kasi, ang sinasabi nung kuya dito, ang hating kapatid daw ay mas malaki siya, kaya dapat mas marami sa kanya. Tama ba yon? No. Tapos ito, hindi ko to masyadong gusto, pero pwede na. Ang payong natakot sa ulan. Ito naman, ang mga lambing ni Lolo Ding. Ito, may umiyak na dito nung binasa ko yung ito on stream. Tapos ito, favorite ko to. Halo-halo espesyal. Binabasa ko to usually after ng cooking cooking streams. Ba't nakanganga? Kasi kasi nag-freeze yung camera. Ayaw mag-ano ng camera. Ayan. Tapos, ito sobrang ganda kasi fini-feature niya yung mga wait lang. Ba't ganun? Na-distract ako. Anyways, fini-feature niya yung mga Filipino food. Yay! Yogi art. Ha? Dapat sa akin mas marami kasi bunso ako. Ha? Yung avatar now you know post. Ito pasalubong, di ko rin to gusto. Di ko kasi na-gets to. Pero pwede na. Ito cute to. Kasi wala lang. Para lang ipakita sa story na merong chubby girl. At cute siya kahit anong suot niya. Ganon. Razzmatazz. Hindi ko... Ay, mahaba po. Ito, hindi to pang basa. Ito naman, binili ko to ang mahal-mahal 180. Kaso hindi ko naman to mabasa.
Sobrang haba. Sobrang haba. When my friend tries. Ballerina cappuccina. Tapos ito, ito yung isa sa unang-unang book na binasa ko, ang bonggang-bonggang Batang Becky. Kasi nga, again, why do I read sa kahit adult yung audience ko? It's because I have an advocacy. It's para siya, para rin sa mga bata naman, para malaman nila na kahit feminine kumilos yung isang bata, pa rin siya, mabuti pa rin siyang bata at mabait siya, ganyan. Where to buy? No, I'm not selling them, but if you look at the publishing house, this is Chikating Books, and most of my books here are from Adarna Publishing. Here, this one, Adarna House. So I think you can see this in the Orange app, I think. So, ayan. Ito, favorite ko to. Sobrang saya nitong basahin. Ang pambihirang book ni Lola. Sobrang saya. It features feminine power, and it's just so playful. Favorite ko. Ito, di ko pa to nababasa kasi hindi ko pa sure kung paano siya basahin. Pero this is about boy na na Islam ang religion. So, kasi gusto ko nga ng mga libro na yung kailangan mga minority na feature. Kasi, kasi yung bata, pag nakita niya yun, iba siya. At okay lang yun. Magiging accepting yung mga bata. Hindi sila lalaki na may prejudice na, ba't ba't ganyan siya kumilos? Iba sa normal na kilos, ang naman yan, nakakahiya naman yan. Hindi sila magiging ganun. Magiging accepting sila, iba siya. At okay lang yun. Ang galing kasi, kaya niya tong gawin, kaya niya tong sabihin, ganito yung mga ginagawa nila. Diba? Exotic. Bible and manga. Ito, niregalo ko to sa inaanak ko, kaso, tinapon niya. Tapos, ayan, nabasa-basa. Syempre, tinapon niya yan kasi walang magbabasa sa kanya. Kung ako kasi nagbasa niyan, tingnan mo, punit-punit na. Sayang. Tinapon. Napulot ko na lang. Yan, Ganda-ganda pa naman to. Gusto niyo to, basahin ko to. Hindi ko mababasa. Kasi punit-punit na. Saj. Ayan. It's about farts. It's about farts. Tinapon din inaanak. Ito naman, isa rin to sa favorite ko. Alam nyo, nung una, sabi ko, parang ayoko to bilhin kasi meron na ako yung anong gupit natin ngayon. Akala ko ganun rin siya, yung tungkol sa haircut. Yun pala, ibang-iba. And it became one of my favorites. Grabe, sobrang ganda nito. Ang pambihirang book ni Raquel. Tapos ito naman, Dear Nanay. Lang siya, medyo, if you want, halimbawa kapag Mother's Day, pwede mo siyang basahin sa kids. Pero ito, about naman sa nanay na OFW. So, ayun, katulad nga sinabi ko, representation. Kailangan kasi natin ng media representation sa mga minorities. Ito, kung linggo, lang to, fun, cute. Tapos ito, I read this on stream once pa lang. Ito yung sequel ng But That Won't Wake Me Up. So, kasi natabunan to ng natabunan ko ng iba pang book. So, ayun. Should we cry again this stream? Bye-bye punta. See ya, Yoshi. Hello, Ace. Gawa mo yan lahat. Hindi ko to gawa. Grabe ka naman, Jacko. Ko to? Mga storybooks ko to. Kala ko buto that. Anong buto that? But that won't make me sleep. Basahin natin to. Mamaya. Meron na tayong isa. Cake Paakyat ng Langit. Ito, isa pa. Sabi ko, uuwi na ako.
Tapos buti na lang tumingin-tingin ako. Sobrang ganda. Nag-iisa na lang to. Tapos tinignan ko siya. Pagbuklat ko, freak! First page, sobrang ganda na agad. Tapos, favorite ko to. Ano, gusto nyo to basahin ko? Favorite, kaya ko to gusto basahin kasi favorite ko to. Tapos ito, babasagin. Ito naman, ang hirap nito basahin kasi kailangan mo ng sobrang daming emotions. Kasi ako kaya ko tong ikwento kasi ganito ako. Kasi sobrang sensitive ko na na bata at na tao. Kaya kayang-kaya ko tong ikwento. Pero kapag hindi, medyo mahirap pag hindi sensitive. Tapos ito naman, 10 pataas, 10 pababa. Math! Grabe naman! Yan, ito, gusto niya ta? Babasagin. Sabihin niyo, i-type niyo sa chat kung ano yung gusto niyo na basahin ko story. Ito naman, math! Sabi ko, nung binabasa ko to, ayoko nito. Ayoko mag-math. Paul, hindi, sabihin nyo lang yung mga gusto nyo na kung may naaalala ba kayo? Na Good night, Punpun. Wala ako noon. Good night, Punpun. Si Billy. Madami di kaya, Paul. Oo eh. Ipakita ko na lang uli. Tapos, sabihin nyo na lang yung sa chat. Ito naman, sobrang nakakatuwa to. Matanda na tong old book na to eh. Wait lang, tignan na nga natin kung kailan to pinublish. 1980! Biruin nyo yan, 1980! One of the OGs. At nakakatuwa siyang basahin. Grabe, 1980s. Tapos ito, sequel siya ng Hating Kapatid. Hati pa rin. So, makikita natin paano pa naghahati yung magkapatid. Tapos, ito naman, ano to? EDSA. Kasi, kailangan natin maalala yung mga pinaglaban ng ating mga ninuno. Kasama pa dyan ay isang harding papel tungkol sa isang bata na ang nanay ay nakulong noong panahon ng martial law. Diba? So, bakit natin kailangan alalahanin ng history? Kasi, kung hindi yun nangyari, kung hindi tayo pinaglaban sa people power, hindi natin matatamasa yung kalayaan na meron tayo ngayon. So, kailangan natin siyang pahalagahan. Tsaka, maganda rin na makabasa ng mga storya ng mga ganito. Kasi lalo na yung adults rin na halimbawa, yung naka-experience na nakulong yung parents nila, 'di ba? At least sila, may mafe-feel nila na nare-represent sila, 'di ba? Okay, next one. Ito isang umaga, English, Tagalog lang 'to. This is just so cute. Masaya tong basahin sa kids, lalo na kapag nagmamadali na ako. O kasi ganyan na lang kaikli yung So, parang, kasi yung mga bata, yung ko kasi, yung tinturuan ko, sanay na sila na nag-storytelling ako, kaya, story time? Ubus na yung oras. Syempre, kailangan handa ako. Ayun, meron akong dalang maikli. 6-7. To. Si Pilong Patagatago. Ayan, sobrang fun rin nito. Alam ko, OG rin to eh. Tingnan nga natin kung kailan to na 2004. 2004 to na-publish. Sobrang fun nito basahin. Gusto nyo ba to basahin ko? Tapos ito. Ang riles sa tiyan ni tatay. Cute! Sobrang cute! Kasi parang yung riles kasi, yung yung scars. Yung scar niya. Scar nung tatay niya sa tiyan. So, ang ganda lang kasi yung perspective ng bata. Na kung titingnan kapag adult ka, parang, meron akong scar, ganyan. Pero para sa bata, ang galing ng tatay ko, ganon.
Ay, di pa ako buhay niyan. Nag-ano ka na, nag-reincarnate ka na ng dark. Hello, PJ59. Yes, ma'am. Oh, ito naman, anong gupit natin yun? Ayan. Fun rin to basahin kasi ang dami. Grabe talaga yung mga imagination ng mga ng mga bata sa mga books na to. What's up? Hello, Lex. Muzda. I'm just sharing the storybooks that I have. Ito na pala yung pile. Tas ito, isa rin sa favorite ko, Araw sa Palengke. Favorite, sobrang fun basahin. Kasi, alam mo yun, ano siya, Filipino experience. Sa Pilipinas ka lang makakanap ng palengke. As in yung mga kung anong palengke. Anong English po ni? Ayun, aray ko. Ayan. And then, Channeline. Tungkol sa isang kasambahay. Si Channeline. Okay, so, tignan nyo ang mga books. Sabihin nyo kung ano yung gusto nyong basahin ko. Merong Channeline. Araw sa Palengke. Anong gupit natin ngayon? Ang rilis sa tiyan ni tatay. Si Pilong patago-tago. Isang umaga. Isang harding papel. EDSA. Hati pa rin. Tik-tak-tok at pik-pak boom! 10 pataas, 10 pababa. Cake paakyat ng langit. Saan nabibili yung mga books? Meron sa Orange app. Usually dito ako nabili sa Adarna House. Pero meron ako ditong mga books na hindi galing Adarna. Katulad neto. This is from Lampara. Pero ito, gustong-gusto ko to. Bago ko tong favorite na tahanan. Hello, Oni-chan. What do you mean? I'm not your Oni-chan. Pero, karamihan ng mga books na to, binibili ko pag sale sa Orange app or sa book fair. Nung Manila International Book Fair, pumunta ko doon. Puro children's books binili ko. Hehehe. Cake pa kagat. Uy, sabihin nyo sa akin kung anong gusto nyong book na basahin natin. Ito, vouch ko to. Ito, gusto ko to basahin. Basahin natin to. Itatabi ko na lang dito. Pag walang magsabi kung anong gusto. Kung anong gusto nyo ito. Tsaka ito, babasagin. Yan na. Oh, may 3 na. Kung linggo, Dear Nanay. Hide ka siguro pag nag-apply sa kwentong pambata. Wow! Nice! Tama yan. Hindi ako nabili yung book na ngayon. Ang Pambihirang Buhok ni Raquel. Oh, is that you, buddy? A boy named Ibrahim. Ang Pambihirang Buhok ni Lola. Ang bonggang batang Becky. Ito, hindi ko to babasahin. Simona Ballerina. Hindi ko rin to babasahin. Ayoko na itong book na to. Halo-halo espesyal. Ang mga lambing ni Lolo Ding. Ang payong natakot sa ulan. Instant skip. Sorry na. Hating kapatid. Siyempre, kahit mahilig ako sa libro, hindi lahat gusto ko. Halo-halo espesyal. Oh, gusto mo yun? Sige, nasa na yun? Oh, yan na. Dami na natin babasahin. Bakit matagal ang sundo ko? Mr. Happy finds a hobby? Wait, last na to. Tama na to. Kapag gusto nyo pa ng isa, papalitan natin yung isa dito. 2 ang daddy ni Belly. Papa's house, Mama's house. Babasahin ko naman yung ibang mga librong to. Binagbabasa naman ako ng libro usually bago mag-end ng stream. Kasi sa mga usual stream ko na naka-on yung camera.
Nagbabasa talaga ako ng mga storybooks. Pero ngayon kasi, short stream lang ako ngayon, kaya magbabasa na ako ng libro. Yun lang yung gagawin natin ngayon. Kumain lang ako ng chicken McDo tsaka nagbasa ng libro. Salo-salo para kay Kuya. Marvino's League of Superheroes. Ako ay may Kiki. Ang ambisyosong stethoscope. Ako ay may titi. But that won't wake me up. Boy Kending. Si Laling at ang lakbay paaralan. The Secret Garden. Sayaw ng mga kamay. Hindi ko pala to sa inyo napakita kanina, pero ang sayaw ng mga kamay is about sign language. Anong lala ng title? Kailangan yan ituro. Kailangan yan sa mga bata. Kailangan malaman nila na part yan ng body nila, na kailangan linisan, kailangan alagaan, at bawal ipawak sa ibang tao. Diba? Okay. Ito nang babasahin natin. Uhulihin natin ang... Ito muna tayo, okay? Babasagin. Dalawa ba yung But That Won't Wake Me Up? Hindi, yung isa ay But that won't make me sleep. Diba? Halo-halo huli. Sige. Halo-halo huli. Pribado, bawal ipakita. Bawal ipakita sa ibang tao, ganun. Hotdog. Okay. Maghanda na kayo, okay, guys? Babasagin. Kwento ni Iza Reyes at guhit ni Edith Dean. Nagising si Tala na may lamat o cracks ang kanyang mukha. Nagising na lamang siya na porselana ng buong katawan niya. Matigas, madulas, makinis at makinang. Pareho naman ang lahat kahapon. Buhok, mata, labi, dila, ngipin at kuko. Wala namang iba nagbago maliban sa kanyang balat na naging porselana. Ano nangyari? Sinampal niya ang mukha na ngayon matigas na. Pluk! Sa kanya naisip, babasagin! Alam ni Tala na dapat ingatan ang mga babasagin. Paano kung mabasag ito? Tumulong mga luha. Paano kung mabasag ako? Tumulo ang mga luha niya. Nadama niya kahit matigas ang kanyang mga pisngi. Naglakad siya papunta kay Mama. Wala naman siyang nararamdamang iba. Hindi naman mabigat ang kanyang mga yabag. Nagagawa niyang tiklupin ang kanyang mga sikot binti. Nakakaupo siya at nakakatayo. Gulat na gulat si Mama. Papa, anong gagawin natin? Nawakawakan siya ni na Mama at Papa. Hinaplos ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Totoo ba to? Bakit siya nagkaganito? Sinubok nilang alamin kung anong mali. Normal pa rin naman ang kilos ni Tala. Nakakaligo, nakapagbis, nakakain, nakainom at nakaihi. Nakatakbo rin kahit sinabi ni Mama na wag na. Baka mabasag siya. Sumangguni rin sila sa iba't ibang doktor, pinakinggan ng kanyang puso na patuloy sa pagtibok. Sa x-ray, wala natagpo ang katakataka sa kanyang mga butot laman. Hindi lamang siya nakuhanan ng dugo kasi di matusok ng karayom ang kanyang balat. Ang bili ng lahat, kailangang mag-ingat. Hindi na dapat madagdagan ng mga lamat ni Tala. Hindi siya dapat mabasag. Pumunta rin sila sa albularyo. Hinawakan nito si Tala. Tinitigan ng kanyang mga mata. Pinitik-pitik ang porselanang braso. Tok! Tok! Nagsindito ng kandila habang may binubulong. Ipinatak ang luha ng mga kandila sa isang palanggana.
Nang mamuot matuyo ang mga ito ay naging malaking bilog. Sinuri ito ng albularyo. Umiling-iling. Hindi naman daw na duwende o naingkanto si Tala. Wala rin siyang ibang sinabi kundi ingatan ng bata. Huwag siyang hayaang mabasag. Dahil hindi nakahanap ng lunas ang pamilya, tinanggap na lamang nila na isa na siyang batang babasagin. Kung ano-ano ang suot ni Tala upang protektahan ng kanyang balat, hindi man komportable, kailangan niyang mag-ingat. Sabi ng mga doktor at ni na mama at papa, hindi pwedeng magkalamat o mabasag. Kung may nagtataka o namamangha sa batang babasagin, pinahawak ni Tala ang kanyang mga kamay. Tinatanong nila, anong pakiramdam na maging porselana? Wala pong nagbago, isasagot ni Tala. Babasagin lang po ako. Hanggang isang hapon, nadagdagan ang mga lamat o ang mga crack. Natabig ni Tala ang baso sa kanyang tabi. Nailapag niya pala ito malapit sa dulo ng mesa, kaya nung gumalaw siya, nahulog sa sahig. Plak! Nabasag! Alam na ni Tala ang susunod. Magagalit sina mama at papa, sasabihan siya ng pabaya. Burara! Ano ka ba, Tala? Bakit ka ba ganyan, Tala? Tala! Sigaw ni Papa. Naglakbay ang mga mata ni Mama hanggang makita ang basag-basag na piraso ng baso sa sahig. Hala naman! Akala ko ikaw ang nabasag! Sunod-sunod ang mga tanong. Ano ka ba naman? Palagi ka na lang makakasira. Bakit mo ba ito hinahayaang mangyari? Hindi nakapagsalita si Tala. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya gustong mabasag ang baso. Naiyak na lang si Tala. Muli niyang narinig ang mga sinabi ni na mama at papa tuwing nakasira siya at nakabasag. Hindi ka kasi nag-iingat, hindi nag-iisip, malikot ka kasi, makulit, matigas ang ulo, hindi nakikinig. Krak! Krak! Bigla nilang narinig. Hinanap nila kung saan nanggaling ang tunog. May lumalaking lamat sa kabilang pisngi ni Tala. Tala! Muling sigaw ni Mama. Papa ha, may lamat uli siya sa pisngi. Masakit ba? Tanong ni Papa. Pero walang naramdam ang sakit si Tala. Iniisip niya ang nabasag niyang baso. Hinawakan ni Papa ang kanyang pisngi. Ikaw kasi, hindi mo iniingatan ang sarili mo. Dapat alam mo na, babasagin ka. Kailangan mong mag-ingat. Naghalo ng gulat, takot, at lungkot ni Tala. Hindi niya alam. Hindi niya pa alam. Ayokong mabasag. Ayokong magkalaman. Sa bawat sigaw ni na Mama at Papa, muling narinig ang tunog. Krak! 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 Nagkaroon ng mga bitak-bitak ang mga braso at kamay ni Tala. Tiningnan niya ang mga ito. Itinaas niya ang mga kamay para makita ni na Mama at Papa. Anong nangyari? Sa gitna ng paghahagulgol, napasigaw si Tala. Mama! Papa! Naman na po! Sorry po! Nakabasag na naman ako! Sorry po! Ang lagi akong nakakasira! Napatingin lamang sina Mama at Papa kay Tala. Natahimik.
Ayoko pong makatapon ng makasira. Ayoko pong makabasag. Nag-iingat po ako. Hindi ko po sinasadya. Ayoko pong mabasag. Ayoko pong mabasag. Napaupo si Tala sa sahig. Hindi na sumagot pa si Mama at hindi na rin nagsalita si Papa. Maya-maya, naramdaman niya ang yakap nila. Sorry anak, sabi ni Mama. Pasensya ka na, Tala. Tugon naman ni Papa. Simula noon, sinikap ni na Mama at Papa na maging maingat sa kanilang mga salita at habaan ang kanilang pasensya. Kung makabasag man si Tala, paalalahanan siyang ligpitin ng nabasag. O, mag-iingat ka sa paglilinis at baka mabubog ka, sasabihin ni Mama. Kung may nasirang gamit o nawawalang laruan, pag-uusapan ng pamilya kung ba't ito nangyari at kung ano ang maaaring gawin sa susunod. Kung may nalilimot, paalalahanan. Mas natutuhan ni Tala kung paanong hindi makabasag, makasira o makawala. Unti-unting nawala ang mga bitak-bitak at lamat ni Tala. Lumipas ang maraming buwan na naramdaman niya ang pag-iingat ni na Mama at Papa. Hanggang isang araw, nagising si Tala na hindi na siya babasagin. Mama! Papa! Hindi na po ako babasagin! Tuwang-tuwa rin sina Mama at Papa habang yakap-yakap si Tala. At sabi ni Mama, iingatan ka pa rin namin, Tala. At ngumiti si Tala. Ang batang hindi na babasagin. At dyan, nagtatapos ang babasagin kwento ni Iza Reyes at guhit ni Enid din. Oh my gosh! Alala ko na kung bakit nahihirapan ako basahin to. Kasi umiiyak ako. Umiiyak kasi ako lagi kapag umiiyak. Alam niyo yung habang ginagawa ko yung boses ni Tala, yung ano niya, monologue niya sa dulo, umiiyak na ako noon. Pero kinokontrol ko yung boses ko. Tapos 'di ba may narrative na part, hinihinaan ko yung boses ko para hindi mag-crack. Kasi kailangan ko kasing maramdaman. Kasi ganito rin ako para kasi akong si Tala, yung laging ganun kasi ako kausapin ng ng magulang ko. Tapos ganun rin ako mag-isip. Grabe yung shame sa sarili ko na ako may kasalanan, ganyan. Ba't lagi na lang ako nakakagawa ng ganito, ng mali, puro mali, ganyan. Ganun kasi, naging ganun yung paraan ng pananaw ko nung bata ako. Hanggang sa paglaki, nadadala ko pa rin yun. So, kaya, medyo this hits home. Hard. Huge applause, super galing. Thank you, Mip. The emotions, the goosebumps. Wala, umiiyak talaga ako noon. Kasi kailangan ramdam na ramdam ko. Kasi pareho kami ni Tala, pareho kaming sensitive, pareho kaming babasagin. Para bang grade 6. Bakit di ka na ba grade 6? Oh my gosh, ang daming langgam. Nilalanggam na yung pagkain ko. Wait lang. Yay, ganda ng kwento. Iba na naman ganap. Nagkakakwento lang ako. Okay, next one. Siyempre, dahil mabigat yun na kwento, ito naman, fear of making mistakes. Tama, Ken. Tama ka dyan. Pero yan, hindi siya healthy. Hindi siya healthy. Kailangan, you have to make mistakes to be able to learn. Yun ang totoo. Yun ang tama. Kaya alam nyo, trained ako, paano mo i-handle ang batang nakatapon ng tubig. Ganito i-handle. Okay, ito yung tubig.
Ang normal, hala, natapon! Bakit mo natapon? Hindi ka kasi nag-iingat. Ganyan. Pero, how do you handle it healthily? Oh no, hala, natapon. Tara, samahan mo, kukuha tayo ng tissue, tapos punasan natin yung tubig. O kaya, ang gagawin mo, kuha ka, saglit lang kuha ako ng tissue, o towel, yung sabihan mo yung bata, ito, hawakan mo yung tissue, tas ipunas mo yung tubig na natapon. Ganon. Ganon yung ganon yung paraan. Kasi pag ganon, okay, may isip ng bata na, oh, that's okay. We can, hindi, ito pala yun. Ito yung sa English kasi sa English. Ang reaction mo talaga, di ba natapon? Sasabihin ng bata, natapon po, sabihin mo, it's okay, we can wipe it. It's okay, we can fix it. It's okay, we can sweep it. We can clean it. Ganon. Kasi pag ganon, ibig sabihin, okay lang. Pwede naman, may pwede tayong gawa. It's okay, we can fix it. 'Di ba? May yung bata doon na, ay, kaya naman pala ayusin. So, paglaki niya, anong mangyayari sa kanya? Paglaki niya, less trauma. Paglaki niya, alam niya na pag may nagkamali siya, pwede niya pang ayusin at pwede pa siyang matuto doon, 'di ba? Oo, less trauma para sa bata. It's called positive parenting. Okay, next one. Dahil mabigat, mas magaan naman tayo ngayon. Ehem. But that won't make me sleep. Story by Annie Pacanya Lumbao and illustrations by Liza Flores. Mama Mariah. I teach kids. English natin to para yung but that won't make me sleep. Nighttime came with a blanket of stars and a moon for a lamp. Time to sleep, Nanay said, but still Maya lay wide awake in her room. Nanay, how can I sleep tonight? Maya asked. If you've already washed your face and brushed your teeth, I shall tuck you in bed with your smooth blanket, soft pillow, and cuddly toy, Nanay replied. But that won't make me sleep, Maya said. I can read you one more bedtime story if you want, said Nanay. But that won't make me sleep. You've already read me 3 stories, but I'm still awake, Nanay. What else can we do to make you sleep tonight? Nanay thought aloud. I will ask a string quartet to play a sweet lullaby as I sing to you inside the room. That sounds nice, but that won't make me sleep. I shall ask the Diwatas to comb your hair until you fall asleep and give you pleasant dreams, Nanay said, stroking Maya's long hair. I love Diwatas, she said. But that won't make me sleep. I will lay you in our duyan and ask Mr. Wind to blow a gentle breeze to lull you to sleep, said Nanay. But that won't make me sleep, Maya giggled. I know. I shall pull the moon and a string of stars through your window. You can count the stars in your room till you fall asleep. Maya's eyes grew as wide as 2 full moons and then twinkled in delight, but still. But that won't make me sleep, Maya said.
Suddenly, a deep voice called out, Maya! You're home! Maya sighed in relief as she embraced Tatay. Nanay knew nothing else would trouble Maya's sleep that night. Maya was just waiting for Tatay to come home from work. Good night, Maya said as Nanay and Tatay kissed and hugged her tight. The end. And that was But That Won't Make Me Sleep, story by Ani Pacanya Lumbao and illustrations by Liza Flores. Second favorite ko na yan. Favorite ko yung But That Won't Make Me Up. May ano to, trivia sa author ng But That Won't Wake Me Up. Wait, ito kasi 'di ba story by Ani Pacanya Lumbao. Papakita ko yung But That Won't Wake Me Up. Nasaan ka na po? But That Won't Wake Me Up. Ayaw niya magpahanap. But Tatay made her sleep. Sana yun. Ayun! Ito ang trivia. Kita nyo, dalawa ang author. Ani Pacanya Lumbao and Anelka Lumbao. Si Anelka, si Maya sa story. Siya yung bata. Anak siya ni Ani. So, silang dalawa yung inano lang talaga nila yan. Yung story book na to, galing sa usapan nila ng anak niya. So, ayun. So, ang galing, di ba? Galing lang yan sa interaction nilang magnanay. Tapos, boom! Storybook. Galing. Sana mo yung gabi. Wala, matutulog ako eh. Kaya rin storybooks para antukin ako. Okay, next one. Prepare, guys. Maghanda kayo. Ihanda ang inyong mga sarili. Medyo mabigat to. Sila yung nasa story. Oo, sila. Wait. Drink muna water. Inom muna. Cake. Paakyat ng langit. Kwento ni Noriko Chua at isinalin ni Rebecca T. Año Nuevo. Magkasalo kami ni Lola sa pagkain ng cake. Sarap! May gatas. Isang araw, naglaho si Lola. Nakaturo ang mga tao sa langit at ang sabi, naroon siya. Hindi na kami sabay na kumain ng cake. Sorry for that. Ano yun? Inactive daw ako sa TikTok. Ulit. Again. Para wala kasi yung 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 momentum. Magkasalo kami ni Lola sa pagkain ng cake. Sarap. May gatas. Isang araw, naglaho si Lola. Nakaturo ang mga tao sa langit. At ang sabi, naroon na siya. Hindi na kami sabay na kumain ng cake. Ang layo naman ng langit. Alam ko na. Gagawa ako ng cake para makabot kay Lola sa langit. Heto ang dilaw at nakaalsang mamon sa ilalim. Naglalakad na isda.
Elepanteng may rosas na tenga. Chirap na aso. Abangan mo ko, Lola! Ibong may mahabang binti. Kubat na may gulamang bitswelas. Salansan ng malinamnam na pancake. Matagal-tagal ang paghuhurno para makarating sa'yo lahat, Lola. May itatayo akong mahabang kalsada ng sorbetes. Ito ang bus papuntang kindergarten. Mga poste ng kending may mga guhit na parang tawiran. Ay, Lola, pumapasok na ako sa paaralan ngayon. Marami akong naging kaibigan. May espesyal akong kaibigan. Siyang paborito ko. Ang makintab, kulot niyang buhok ay kumikinang sa araw. Gumagawa kami ng biskwit at pastel de crema hanggang tumanda ako. Lagi ko siyang katabi. Ngayon ay 2 kami ng asawa kong naghuhurno. 3 maliliit na taong yelong malbabiskol. Mga anak namin silang 3. Gawa sa biskwit at galyetas ang aming bahay. Ang bubong ay mula sa asul na arnibal. Matagal na panahon nang lumipas. Lola! Tingnan mo ko! Mas belugan na ngayon ng mukha ko at yan. Buong buhay kapag may puno ng kending bulak at matatamis na kending bituin at nangangarap na buwan na nagbabantay sa amin. Lola! Nawala ang aking mahal. Naglaho ang buwan sa may itim na ulap ng unos. Lahat ng naitayo ko ay bumabagsak na ngayon. Anong ilalagay sa hurno? Anong gagawin ko? Sunog na mga biskotso. At marami pa. Naubusan na ako ng naiisip. Nawawalan na ako ng pag-asa. Naiwan akong nag-iisa. Tumataas ang mga biskotso. Patuloy pa rin ang paghuhurno pataas ng pataas. Nakalimutan ko na ang mga kulay ng mundo. Lola, ipaalala mo muli sa akin ang mga paborito nating cake. Isang araw, mula sa kawalan, nadatnan ko ang sariwang mga dahong may banayad na anghang doon sa ibabaw ng walang latoy na biskotso. Saan nanggaling ang mga dahon? Sa ibabaw ng sariwang, maanghang na mga berdeng dahon ay gumawa ko ng matamis na kending aso. At 5 umbok na may arnibal de crema. Parang pulbos, tumatawag. Sila papalapit. Mga apo ko, Lola! Ang dami ko nang nahubog sa horno. Halos masalat ko ang langit ngayon, Lola! Lola! Itutusok ko ang bandila sa aking cake para madali mo akong mahanap.
Itatayo ko ang hagdan patungong langit. Lola, matanda na ako ngayon. Makikilala mo kaya ako? Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Lola! 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 Narito ako! Paslit muli! Lola? Nainip ka ba sa paghihintay? Namingaw ako sa'yo. Namiss kita. Namiss kita. Kainin natin ang cake ngayon nang magkasabay. Sarap, sarap. Sarap, sarap. May gatas. Magkasalo kami ni Lola sa pagkain ng cake. At dyan nagtatapos ang cake paakyat ng langit. Kwento ni Noriko Chua at isinalin ni Rebecca T. Año Nuevo. Yay! I love this story. Kasi it deals with grief. And grief is something na mahirap i-explain sa bata. Anong ibig sabihin ng namatay? Ano po ibig sabihin ng namatay? So, kung halimbawa may bata nagtanong, pwede mo sa kanya ito ikwento. Yung lola mo, nasa langit na. Pero, yung bata sa kwento, paborito nilang gawain ng lola niya ay kumain ng cake. Kaya gumawa siya ng cake paakyat sa langit. At hanggang tumanda siya, naalala niya pa rin yung childhood memories niya kasama yung lola niya. Kasi 'di ba, yung puro brownies na lang yung binibake niya. Sabi niya, Lola, ipaalala mo sa akin ang lasa ng masasarap na cake. 'Di ba parang, sobrang deep nung bond nila. At kahit wala na yung lola niya, kasama niya pa rin yun, sa alaala, ganon, 'di ba? 'Di ba? So this is how you can also explain children about grief. Yay! I fell asleep listening to it. Love it. Yo, good ending. Naiyak na natatawa. Okay, last story for today and then we will end stream. Halo-halo espesyal. Kwento ni Yvette Fernandez at guhit ni Jill Arwen Posadas. Nakahiga ako sa kama. Masama ang pakiramdam. Lunes ngayon at isang linggo na akong nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makasama aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa amin. Sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Makatulong ang gamot para guminawa ang pakiramdam mo. Sabi niya habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng magandang, masayang lugar, Jackie. Kaya pumikit ako at inisip Ang pambihirang kusina. ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang, laging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan, masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam.
Lalo na tuwing merienda. Pagkagising ko pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako rito sa lungsod. Nagugutom ka na ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato ng mainit-init na bibingka, nakabalot sa dahon ng saging na tinayantang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang! Sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko. Bumuti ang pakiramdam ko ng kainin ng mabangong kakanin na may mga piraso ng maalat-alat na kesong puti at itlog na pula. Salamat po sa pagdalaw niyo sa akin. Dito muna ako para gawan ka ng paborito mong kakanin para gumaling ka. Kahit mas kasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niyang hiwagan ng bukirin ng mga tubot ng kanyang pambihirang kusina. Martes! Pinakuluan niyang isang kaldero ng tsampurado at inihain ng may kasamang tuyo. Miyerkules, naghanda siya ng ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal, at kinadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at nababalot sa lusaw na asukal. Biyernes ang pinakagusto kong araw. Araw ng halo-halo. Naghahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusot ng baso, napupunta ang garbansos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging. Malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman, mahalimuyak na langka, sangkot sarang halayang ube, at isang hiwa ng leche flan. Pinuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo at isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo. Nagpapadali ito sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakakaaliw na pag-iikot ng mga kulay. Kulay pula, dilaw, lila at luntian. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at mangata. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kinahapunan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Nilagay niya muli ito upang makatiyak at inalis niya at muling ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na! Sabi ni Mama. Mabisa ang gamot. Mabisa ang gamot! Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. At dyan, nagtatapos ang halo-halo espesyal. Kwento ni Yvette Fernandez at buwit ni Gila Arwen Posadas.
Yay! But favorite ko to. Sobrang, alam nyo ba, isa sa lifelong dream ko ay maging children's book author. Tapos, pwede rin artist. Pero author muna. Kasi, alam ko kaya ko rin magsulat ng ganito. Kasi, di ba sobrang creative. Ano lang nung lola na, think of a happy place. And ang happy place niya ay yung kusina ng Lola Itang. Galing at. Thank you, Lovie. Tapos, from there, finiture rin yung iba't ibang Filipino desserts. So, di ba ang cool? So, ako, kaya kung gagawa ko ng story, anong pwede ko i-feature? Filipino food. I-feature natin si Marhaya Crafts gawa sa Wattpad. Pwede. Yay! Okay. Babasa lang tayo ng donations and then we will end stream. Hehehehehe. Jose send heart me. Jose send go popular. Leonard send heart me. Thank you so much, Jose. Thank you so much, Leonard. PJ59 send heart me. PJ59 send go popular. Thank you so much, PJ59. Leonard sent I'm ready times 5. Thank you so much, Leonard. Mr. Fahrenheit send heart me. Mr. Fahrenheit send go popular. Thank you so much, Mr. Fahrenheit. Kero-san sent a heart. Thank you so much, Kero-san. Ang adobo ni Lolo Berto. Wow! Meron na siyang title. Dark sent heart me. Thank you so much, Dark. Dark sent love you so much. Dark sent you're awesome. Dark sent fire. Dark sent cake slice. Wow! Dami. Salamat, Dark. Thank you so much, Dark. Yung character. Nag-freeze kasi yung camera ko frozen. Hindi ko na ni-restart kasi mabilis lang ako mag-stream. Darks and glow stick. Darks and bibingka. Darks and TGIF. Darks and Santa Heart. Darks and I'm ready. Thank you so much, Dark. What? Merong yung SpongeBob. I'm ready. SpongeBob, don't talk. SpongeBob, Squidward's angry again. Okay. Okay. And that is the end of stream. Oh my gosh, ang dami langgam. Thank you all so much for tuning in. And I will catch you all in the next time. By the way, for those who haven't joined, we have a DC server. Just DM me for the link. And we're gonna have movie night tomorrow. Ano nga ba yung papanoorin natin? Guardians of the Galaxy. Rise of the Guardians. Si Jack Frost. Papanoorin natin si Jack Frost. Bukas. So, kung gusto nyo sumali, 9:30 PM yon. And then, kung gusto nyo rin sumali sa game night, Gartic phone yung natin, yung game natin tomorrow. Try lang. Ay, hindi pala. Ay, hindi. Try ng isang round ng Gartic phone, tas Goose Duck. Ganun na lang. Kasi, alam ko maraming naglo-look forward sa Goose Duck. Mag-live ka sa Sunday. But Squidward, I have a gun. What? Sa Sunday, yeah, I think so. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, pero meron ako red bean paste na di ko pa nagagamit, pati desiccated coconut, so baka yun yung gagawin ko. Baka dessert na hindi Pinoy. So, ayun. Thank you all so much for tuning in. And I will catch you all in the next time. Bye-bye! Hindi ko pala magalaw yung